Kaya nga ito yung ano eh, kaya nga partner, ito yung hamon natin kay Saldico eh. Kung totoo lahat ng sinasabi mo, mag-live ka. Tapos saka mo sabihin niya mga sinasabi mo na yan. Yan na nga. Yan na nga. Para kasi sa live, hindi mapapasinungalingan eh, dahil on the spot yun. Oo. At matanong sasabihin ko nga niya. kayo, meron na bang pagkakataon na meron kayong sinabi na, ito si Mario, ang may kasalanan ng mga ganito. No? Meron bang pagkakataon na sinagot nila ng derechahan yan? O kasi itong katulad kay BP Inday na kaso ni Madriaga. Oo. Ang sagot lang nila, kaya yan inilalabas Sige. para guluhin Opo. itong investigasyon sa flood control. Ah. O meron bang pagkakataon na kahit papano, sinubukan man lang nilang sagutin isa-isa? Wala! Yung mga paraan? Wala, Prof. Ipapaliwanag ko sa iyo ha. Oo. Ang problema sa kulto ni Sara Duterte, kapag ka-issue niya, tahimik siya. Kapag ka yung issue niya siya yung topic, siya yung nasasadlak, tahimik siya, wala kang maririnig. Ang maririnig mo yung mga amuyong na mga aso-asuhan nila na magsasalita, magpo-post ng kung ano-ano, magbibigay ng reaksyon na wala talagang nangyayaring ganon. Ibig sabihin, gumagawa sila ng imahinasyon nila na issue, ipapakalat ng kapwa nila eengot-engot at sasakyan ng kapwa nila eengot-engot. Ganon lang nangyayari. Ngayon, nawawala ngayon yung si Sara Duterte na dapat sumagot. Parang nawawala sa eksena. Kaya nga, Prof, eto kung papansinin mo, panay post nila. Post lang. Nakalagay doon, nakabag si Sara Duterte ng mamahalin, pero hindi naman niya bagay. Lovely photo. Diba? Di ba napansin? Kahit anong suot ni Sara, ang pangit. Hindi. Walang ka-passion eh. Kahit anong... di ba natatawa yung mga tao dito? Sabi, totoo! Kahit mamahalin, yung mga damit na sinusuot, Prof, hindi tulad natin eh. Mukha talaga tayong mamahalin kapag kasinuot natin yung mamahalin. Pero si Sara Duterte, sinuot na lahat, mukha pa rin labandera. Diba? Ang pangit magdala ng damit. Promise. Ito yun. Ito yung hamon ko. Kaysa puro lovely photo kayo ng lovely photo na inedit nyo naman na halos lahat yata ng filter sa apps ng cellphone nyo, pinakyaw na ni Sara para magamit niya. Diba? Halos lahat na. Prof, alam naman natin yung totoong itsura ni Sara. Diba? Pero bakit parang kapag nagpa-picture siya, talagang napakaganda. At doon nagagamit yung lovely photo. Kaya nga minsan na-interview yan eh. Diyan nga sa may BNC, bigay nyo nga yung magandang picture ko Ang papangit naman. Di ba? Hindi totoo yun. Meron siyang sinita na isang mainstream media na kapag nag-post daw, ang papangit ng mga litrato niya. Walang edit yun eh. Yun talaga ikaw, Sara. So ngayon, ang gusto niya, magbigay siya ng picture doon at yun daw yung pinopost dapat. Bahala na daw kahit ano sabihin nila. Basta yun yung picture lang na i-post nila. Eto na ngayon, dadako na ako sa hamon ko. Lagi na lang lovely photo. Wala bang, wow, project ni Sara Duterte ito? Wala bang ganon? Kasi puro na lang lovely photo. Lovely photo. Pag tinignan mo naman, baduy naman yung mga pinapakita, no? Pero, sana, dapat, kung nagpo-post ka ng lovely photo, meron naman sanang, wow, project ni Sara Duterte to. Pero wala, ni isa, wala akong makita. Ano yun? Meron ba nun? Yung libreng sakay daw po na doon ata ginagamit lahat ng budget ng OBP. Yun yung pinagmamalaki nila. Yun yung kaisa-isa na talagang ipinagmamalaki nilang proyekto daw ni Vice President, yung libreng sakay. Kaya nga ito po ang hamon natin kay Vice President kung talagang walang katotohanan, yung mga aligasyon sa'yo ni Madriaga, simple lang naman yung isasagot mo, kilala mo ba si Madriaga o hindi? Kasi yan yung kalimitang tanong ng mga kababayan natin. Simpleng sagot lang, kung kilala ba si Madriaga, opo o hindi. Oo o hindi. Hindi pa masagot at ang laging sinasabi, fishing expedition daw po yung ginagawa laban sa kanya. Ayun na nga At saka Prof, hindi nga masagot na kung totoo ba na dinalaw mo si Madriaga. Ayaw niya rin sagutin. Bakit ka dumadalaw sa isang preso? Akala ko ba hindi mo kilala? Sabi ni Harry Roque.
Hindi kilala ni Sara yan. Pero may mga litratong lumabas na magkasama. Kulang na nga lang, Prof, mapagkakamalan mong sila. Sa totoo lang. Sa sobrang close sa mga litrato, may pa-video call pa. Ikaw, Silang Prof, dalawa. kailan ka makikipag-video call? Ang tanong ko nga ganito kailan ka makikipag-video call sa taong hindi mo kilala? 'Di ba? Pero si Sara, ang ganda ng ngiti niya. Parang may nakaraan sila, ganun, yung itsura. Oh. Baka naman may ibang rason kung bakit maganda ang ngiti kayo. Ayun na nga, parang may nakaraan nga. Ah. Nakaraang pagsasama ba? Ganon. Oo. Siguro kasi ayaw naman nilang paniwalaan si Madriaga. Kaya si Sara na lang dapat ang sumagot kung meron ba. Teka, notaryado ba yan? Notaryado ba yung... Oo, yung kanyang yung kanyang affidavit. Sworn statement. Oo, yung kanyang sworn statement ni Madriaga. Oo. Saka may mga ilalabas pa daw na talagang mas malalim pa. Na kung saan kasama na dun yung ibang mga senator. Teka muna, ako naman ang magtatanong sa inyo. Yan. Tama. Ano naman ang masasabi nyo doon sa komento niya na malungkot daw ang Pasko natin ngayon? Malungkot. Parang Oo. sila ni Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, ninakaw daw ni Pangulong Bongbong Ang Kapaskuhan. ang Kapaskuhan. Sabi ko, nananakaw na pala Pasko ngayon. So baka mamaya. Sinabi niya yan? Oo. So parang, naku, wala na si Santa Claus. So wala na si Santa Claus, Prof. Ay, sus, Di ba ninakaw Di wala nang Santa Claus, wala na regalo. Pero nakita ko na may nanre-regalo nung isang araw nga, may nagregalo sa akin ng kape. Babaunin ko nga sa China. Yung kaibigan namin, isang abogado, sabi niya, bro, nako, subukan mo na. Sabi ko, akala ko ba ninakaw na Pasko, bakit may mga nagre-regalo pa? Nung nakaraan, may nagregalo sa akin. Alam mo kung ano regalo? Isang magandang sapatos. Kulay puti, paborito ko. Tapos nung kahapon, niregaluhan ako ng baso. Pag nagla-live daw ako, yun ang gamitin ko pang kape. O kita mo? Akala ko ba ninakaw ng Pasko? Pero puntahan ko muna yung tanong niya kasi si Sara daw. Ano daw yun? Malungkot daw ang Pasko? Oo. Malungkot? Malungkot daw. Baka sila lang. 'Di ba? Kasi masaya naman kami. Alam mo, Prof, kasi kami, ang tao kasi nasa kanya yan Ano man bagay ang dumating na problema sa isang tao, nasa iyo ng pagdadalayan kung paano mo pasasayin yung sarili mo. Tulad ko, ako naman tao lang ako. Maraming, ganun din siguro kayo. Maraming dumadating sa atin na mga problema, pagsubok. Pero, tuwing mga ganitong mga okasyon, dapat nakangiti tayo. Pero naman nakangiti sa kanila palagi. Sino? Si Amy? Si Kiko. Oo nga. Si Meow Meow. Di ba? Di ba na? Yung suspende? Ha? Suspendido yun Hindi ko nga alam kung ano nangyari dyan sa taong yan Wala na lang tumahimik. Hmm. At saka, Prof, may tanong kami sa'yo. Baka naman may masaya na rin sa grupo nila. Kasi, balita ko si Hanelet lumagay na sa tahimik. Ay, nawawala, di ba? Ganun ba? Naririnig mo pa ba siya? Baka naman na pinatahimik na. Tsaka meron ako rin isa pa na na hindi na rin naririnig. Si EPD, wala na. Tumahimik na rin Aba, nadaya kasi nung eleksyon yan Hindi, baka sabay na sabay silang dalawa ni Hanelet ganun ba? Oo. Grabe yan. Kasi nakita ko, huling kita ko sa kanila nung Nakayakap si EP doon kay Hanelet. Oy, Na ganun. grabe. Grabe yan. Nandito ako. Parang ganon. Oo, dito lang ako for you. Parang ganon. Ay, nako, baka naman sila ang magpapasko. Na masaya. Pero, Nabigyan mo ba ng kape si Ipe? Dapat bigyan na. pero Prof, masaya din naman yung Pasko natin Partner, masaya din naman yung Pasko natin Kasi naman. hindi naman tayo napahiya. Oo. Kasi hindi naman natin hinangad na maging presidente sa araw ng rally ng may rally. Oo nga. Hindi natin hinangad na magsuot ng barong at pag-aralan yung sasabihin natin sa dapat na proclamation natin na hindi natin. Oo nga. Baka kaya malungkot ang Pasko mo, Vice President Sara Duterte, kasi napahiya ka. Kasi na pala, handang-handa na daw siya na pumalit. Ganun? Oo. Mangyayari na daw dapat yung mangyayari. Pero akala ko ba itong mga retired military officials na ito, hindi nila kakampi? Sabi lang nila yun.
alam mo nga sa kanila Pati si Kiko, hindi daw nila kakampiyan. Ayun lang, tinatakwil nga, hindi daw siya DDS, 50-50 Prof, At si Gucci, hindi din daw DDS. Sino? Si Gucci. Si Gucci. Kasi nga niya yun. Tsaka yung isa pang babaeng mataba. Bakit nila dinay-deny? Pero sinasabi ko nga sa'yo, kinakahiya nila yung mga DDS kasi nga baka naniniwala rin sila sa atin na talagang mga bobo tanga tong mga DDS. Kaya tinideny nila na hindi kami DDS, kakamping nga ako di ba? Tapos sa kakamping, pag tinanong mo siya, ginamit lang kami niyan. Ganon. So anyway, mayroon pa tayong natitirang konting oras, Prof. Pagkakataon mo na. Well, ang sa akin lang, kung ano yung totoo, yun yung madali kasing i-explain at yun ang dapat na ine-explain. Kasi alam po ninyo, tayo din ng talo kapag puro kasinungalingan ang paniniwalaan natin. Kaya kapag wala akong pinagkaibayan doon sa mga nangbubudol, kapag too good to be true, katulad nung pag-uwi ng tatay ninyo, baka pwedeng pag-isipan ninyong mabuti bago yung maniniwala kayo. At ang masakit pa nito, pati mga kaibigan ninyo na matagal nyo nang kilala at hindi lang kilala dahil nakikita nyo sa TV, naririnig nyo sa radyo, at nakikita ninyo na na good pic, beautiful picture or whatever. Lovely photo. Lovely photo, no? Pati yun, aawayin ninyo. Pati kamag-anak ninyo, aawayin ninyo. Bago po ninyo gawin yun, baka sakali, magbasa naman po kayo. Huwag po puro mga feed lang ninyo sa social media. At kung feed sa social media, tingnan ninyo kaagad, saan ba ito nanggaling? At pag nalaman nyo na kung saan nanggaling, inulit ba ito ng ibang mga tao at lalong-lalo na nung mga talagang nananaliksit at talagang trabaho nila na intindihin itong mga isyong to. Ngayon kung hindi, nako, baka po pwede namang pag-isipan talaga ninyong mabuti kung tama pang suportahan ninyo yung mga mismong sinusuportahan nyo na niloloko na kayo. Yun lang po. Jake, pagkakataon mo na yan. So yun, sa mga kababayang Pilipino natin, lagi naman nating sinasabi, gaya nga ng sabi ni Prof, mas maganda yung katotohanan dahil yung katotohanan naman talaga ang magpapalaya sa isang tao. So yung ipinamamalita nila na nakalaya na si dating Pangulong Duterte, wala pong katotohanan yon. At yung ipinamamalita naman po nila about po sa na-sanction, yung buong ICC, maliwanag naman po yung paliwanag ni Prof na wala pong katotohanan yon. So ngayon, mga kababayan, doon sa mga kababayang Pilipino po natin, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po sa mga issue at mga balita na napag-usapan po namin dito po sa episode na ito ng Bengador. Yun! Opo, at syempre, ako yung nagpapasalamat sa dalawa nating bagong kasama ngayon dito. Sana mapadala si Prof dito At ibabangga ka namin dito kay naisip ko, kay Secretary Henry Aguda. Tungkol doon sa mga telco-telco na yan. Kailangan ninyong mag-usap na dalawa. Kasi parang merong konti lang naman na diferensya. Pero siguro mas maganda para malaman ng ating mga kababayan kung ano ba talaga ang katotohanan at para baka makapagbigay ng suhestyon sa bawat isa at makabuo tayo ng isang makabuluhan na desisyon para sa ating mga kababayan. So ngayon, magtatapos na ang ating oras dito sa Bengador. Opo. Muli, mga kababayan, maraming salamat sa pagsama at maraming salamat sa pagtutok ngayong hapon. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Kasama ko po si Prof. Ed Tayaw, syempre, at si Brother Jake Magnus, kahalili po ni Nyulo at ni Biyahe Nicoy. Ang aga nila magbakasyon, dugi tayo. So paano? Prof, pag sinabi naming walang kawala, ikaw ang may sala. Hindi ikaw yon. Sasabihin mo lang, ang may sala. Okay. Hindi ikaw yung may sala. Okay. Okay, so sasabihin natin, walang kawala, ang may sala. Ang may sala. Okay, 1, 2, 3. Walang kawala! Ang may sala. Yo! Alright.